Apollo Quiboloy, handa nang harapin ang kanyang mga kaso, pero, iyon may pero Handa nang harapin ang kaso, pero, ibig sabihin siguro dito, harapin yung kaso, pero may kondisyon. Pero bago po natin talakayin yan, meron pong dumaan sa feed ko sa Facebook. Sabi dito, iwas sa fake news. Walang may sakit sa Malacanang. PSG drill meron. Taliwas ito sa ipinapakalat ng mga DDS vloggers sa kinakalat na may sakit si PBBM. Walang sakit si PBBM. It is a PSG drill. No emergencies sa palace, medical or otherwise. First family is super okay. We even told this to PBBM at tinawanan niya lang. Sorry, fake news daw. So, sabi ko, ano kaya itong mga pinapakalat na to? Hanggang sa nakita ko itong post na to. Sabi dito, attorney ka pa naman, pero fake news ang hanap buhay? Ano na? Wala na bang integridad sa profession mo? Ang mga delulu talaga. Ibang level na ang fixation pagdating sa sakitan at violence sa kanilang pagpapakalat ng mga kasinungalingan. Sobra na to. Hindi na makatao. So, nung binasa ko, galing sa isang nagngangalang Harry Roque. Although meron pong blue check Hindi po ba pag may blue check, ibig sabihin authentic yun. Meron daw kasing fight between Bongbong and Liza. Tapos highlighted dito, Bongbong hit Liza with some instrument which bloodied her head. The intel version is that Liza tried to choke Bongbong. It is well possible that after Bongbong hit Liza, the latter retaliated by trying to choke him. The violent fight was heard by those outside the room. Ito kapag binasa mo yung balita, alam mo kagad na fake news. Ibig sabihin yung nakakita o nakaalam ng balitang ito ay nasa loob ng kwarto ng first couple at nakita nila na hinampas ni President Bongbong si First Lady Liza with some instrument na ikinadugo daw ng ulo ni First Lady. Sabi naman daw ng intel nila na sinubukan sakalin ni Liza si Bongbong. At pagkatapos daw, sakta ni Bongbong si Liza, nag-retaliate niya itong si Liza by choking Bongbong Marcos. Paano kaya nalaman nung nag-chismis nito ang mga pangyayari? Doon pa lang, kitang-kita nyo na ito po ay fake news na naman. Sabi pa rito sa post di umano ni Harry Roque, from both versions, it is clear. There was a violent struggle that most likely was caused by an overdose of coke. The former loving couple, no longer aware of what they were doing. Bongbong turned blue due to shortness of breath caused by stress. The poor fella is 66 years old, open and close parenthesis, the double number of the devil, and a combination of stress and coke can certainly affect him at his age. He is lucky he didn't drop dead from a heart attack when and if Liza tried to strangle him. Both were rushed by helicopter to St. Luke, where Liza was treated for her head wound. Apparently, upon doctor's orders, Bongbong was flown to a mansion in Batangas, which an intel officer said was a safe house to keep baby Bongbong out of public sight due to his miraculous regression to childhood. If so, he has turned into a vegetable as I had predicted in an earlier posting. Pero makikita niyo po yung mga totoong balita na nasa awarding ng scholarship si First Lady kagabi at wala sa ospital. Tuloy pa nitong si Harry Roque. What is certain is Bongbong and Liza made it to the Guinness Book of World Records as the first presidential couple having a coke fight, and in Philippine history as the first presidential couple bodily harming each other in the presidential bedroom instead of making love to each other like most normal couples do. Pero makikita naman po natin
na si Bongbong Marcos ay sumakay pa ng helicopter dahil tinignan niya po yung pinsala dulot ng bagyo. Sabi dito, okay naman si PBBM, walang pasa, walang sugat, hindi mukhang sinakal, as usual, panay trabaho pa din. Sinasabi nitong Harry Roque na to na parang gulay na daw si PBBM. Kung ito nga yung Harry Roque kilala natin na nanginginig na sa takot dahil si Alice Go ay nahuli na at baka pumanta at ilaglag si Harry Roque, paano po ba niya nasisikmura na magpakalat ng fake news? Ito kasi sinasabi ko Ito mga PNP, sinabi nila, hahabulin daw nila yung mga taong nagpapakalat ng fake news tulad ng fake polvoron video. Pero lumipas na ang panahon, wala pa naman silang nahuhuli or ini-interrogate man lang tungkol doon sa fake polvoron video na alam ng buong Pilipinas na hindi si Bongbong yung nasa video. So ito, kung totoo man na si Harry Roque to, patuloy po siyang nagpapakalat ng fake news at may mga naniniwala. Siyempre, meron naman po talaga maniniwala. Yung mga taong hindi naman natin alam kung bakit naniniwala pa sa mga katulad ni Harry Roque. Actually, ayokong paniwalaan na si Harry Roque nagkakalat ito Kaya lang, sabi nga dito, galing kay Harry Roque. Alam naman na natin na itong si Harry Roque mahilig pong magmarites at magpakalat ng fake news. So, may sakit nga ba si President Bongbong Marcos? Tulad na sabi nitong Roque na siya daw ay gulay na. Sagot po ni PBBM, do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan, mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. So, ibig sabihin, talagang hindi po credible source si Harry Roque. Sinagot at tinawanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang fake news na pinapakalat kahapon kung saan sinasabi na may malubha daw na sakit ang Pangulo. Sabi ni PBBM na mukha daw ba siyang may sakit at sabay tawa, totally and completely fake. Sinabi din ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag basta-basta maniniwala sa mga kumakalat sa Facebook na fake news. So bigyan ko nila ng benefit of the doubt at baka naman hindi si Harry Roque yon at meron lang naninira at ginagamit ang pangalan para sabihin na wala talagang ginawa itong si Harry Roque kundi ang magpakalat ng fake news. Pero ngayon, na nahuli na si Alice Go, na bantayan po natin yan. Maganda pong panoorin ulit yan kapag nagharap-harap po sila sa Quadcom. So good luck kay Harry Roque. Kung hindi ka titigil sa pagkalat ng fake news, abutan ka rin ni karma at meron kang paglalagyan. Sigurado yan. Ngayon, balik po tayo sa ating unang topic. Si Apollo Kibuloy, handa na nga bang lumitaw at magpakita at harapin ang kanyang mga kaso? Sabi po kasi dito sa balita, Kibuloy, ready to face U.S. extradition process. Pastor Apollo Kibuloy, who is being hunted by the Philippine National Police on charges of rape and human trafficking, is ready to face the extradition process, his lawyer Israelito Torion said yesterday. In an interview with Storycon on One News, Torion clarified that Kibuloy's request to President Marcos is to execute a written declaration not to turn him over to the U.S. for extraordinary rendition. Pastor Kibuloy is not asking for a shield on extradition. What he previously wanted is he will not be extraordinarily rendered to the U.S. We are not talking about the extradition process, sabi pa ni Torion. If there is an extradition process, there is a strong possibility that we will face it because it is in accordance with a treaty. He added they cannot fight for Kibuloy's rights under extraordinary rendition as it is a government-to-government act. O, ayan naman pala haharapin nyo naman pala yung extradition. Bakit pinatatagal nyo pa? Dapat nung una pa lang ginawa nyo na. Ngayon nakakagulo na, lalo na sa Davao. Hindi man lang inisip ni Kibuloy ang mga miyembro niya. Handa naman palang harapin yung extradition na yon. Di dapat lumitaw na. So ang hinihiling lang nila ay magsulat si President Bongbong Marcos ng deklarasyon kung magkakaroon man ng extraordinary rendition, hindi papayagan ng ating gobyerno. Although sinabi na po ng ating DOJ executive na there is no guarantee Kibuloy will not be handed over to US.
the government is unlikely to grant the request of fugitive televangelist Apollo Kibuloy for a written declaration that he will not be turned over to the United States, where he is also a wanted man, as it would mean reneging on Manila's obligations under its extradition treaty with Washington. Sabi po ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, we have an extradition treaty, so no one in that government can give that guarantee, strictly speaking. In the first place, no government official would want to violate the law. Our treaties have the force of law once they are signed and concurred in by the Senate. That is part of our legal obligation. So ngayon, na hindi magbibigyan ng written guarantee itong si Kibuloy, hindi na siya lilitaw? Hindi na siya magpapakita talaga? Aba, hindi na po titigil ang ating gobyerno na hindi hanapin si Apollo Kibuloy. Marami na po siyang napeperwisyo at marami na po ang nakikiusap na kanya kahit yung mga kaalyado niya tulad ni Senator Bato de la Rosa, ni Senator Amy Marcos, na sumuko na siya at harapin ang kanyang mga kaso. At bakit ang kampo pa ni Kibuloy ang magbibigay ng kondisyon na kailangan to pa rin ng gobyerno para sila ay sumuko? Para sa akin po, wala silang karapatan magbigay ng kondisyon. Ang kailangan nilang gawin ay sumuko sila at harapin ang mga kaso nila. Maawa naman sana si Kibuloy sa kanyang mga miyembro. Kahit na po ang grupo ng iba't ibang sekta at relihiyon ay hinimok na si Apollo Kibuloy na sumuko. Ang Philippine Council of Evangelical Churches o yung PCEC na kumakatawan sa isang malawak na spektrum ng mga Kristiyanong denominasyon kabilang ang mga Baptist, Methodist, Presbyterian, Pentecostal at iba pang grupong protestante ay naglabas ng isang malakas na pahayag na humihimok kay Pastor Apollo Kibuloy at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o yung KOJC na sangkot sa patuloy na legal na labanan para sumuko sa mga otoridad. Binigyan din ng PCEC na walang individual o organisasyon ang higit sa batas at nananawagan ng mapayapa at makatarungang resolusyon sa mga isyong bumabalot kay Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Hinimok din nila ang mga mananampalataya na manalangin para sa katotohanan at katarungan na manaig. Sa kanilang pahayag, inulit ng PCEC ang kanilang pangako sa pagtataguyod ng mga pagpapahalaga sa Biblia na kinabibilangan ng pagsumite sa legal na otoridad at pananagutan para sa mga aksyon. Umaasa ang organisasyon na ang panawagan ito para sa pagsuko ay makatutulong sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa mga institusyong panrelihiyon at pagyamanin ang pagkakaisa ng mga Kristiyanong Pilipino. Patuloy na itinanggi ni Pastor Kibuloy na nahaharap sa maraming kaso kabilang ang human trafficking at fraud, ang mga paratang. Gayunpaman, naniniwala ang PCEC at iba pang evangelical leaders na ang pakikipagtulungan sa legal na proseso ay mahalaga para sa transparency at hustisya. Nako, ewan ko kung pakikinggan ito ni Apollo Kibuloy. Paano pakikinggan ni Kibuloy ito? Siya na nga ang Diyos. Siya na nga ang bagong Kristo. At itong lahat ng itong mga kasama sa PCEC ay hindi makakarating ng langit kung hindi dadaan kay Kibuloy. So sa tingin nyo, pakikinggan kayo ni Kibuloy, siya ang huling pipirma para sa kaligtasan ninyo. But kidding aside, sana po makinig niya si Apollo Kibuloy. Lalo na dito sa mga kapwa niya, leader ng mga organisasyon o ng mga sekta o ng mga relihiyon. Total, hindi po ba may sinabi si Apollo Kibuloy, when God is on your side, you don't fear anything. Bakit takot na takot si Apollo Kibuloy? So, handang-handa naman palang harapin ni Apollo Kibuloy ang kanyang mga kaso at itong extradition na to. Kaya lang, merong kondisyon. Wala po kayong karapatan magbigay ng kondisyon. Sumuko na lang kayo, harapin niyo yung kaso, at kung wala kayong kasalanan, baka dumami pa ang sumanib sa inyong kulto. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.